Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, ang huling bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinabagatang Kung Hindi Na Maramdaman ang Sakit. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. I can't forget. Napakasaya ko, Roberto. Mahal na mahal kita. Hindi ko mailarawan ang sobrang saya ko. Pero bakit ka umiiyak, Annabel? Naiiyak ako sa saya. Umiiyak ako dahil dumalo si Mamang sa ating kasal. Pero kanina, matapos ang seremonya, hindi ko na nakita. Wala na doon sa inupuan niya. Baka may kinausap sa labas ng simbahan. Si Sia ang pumupunta dito. Ha? Kasama niya si Matias. Dumalaw rin sa kasal natin. Oo nga. Bigla akong kinabahan. Anong ibig sabihin nito? At bakit ganito ang nararamdaman ko? Ayan na palang mama mo, Annabel. Nasa likuran ni na Sia at Matias. Biglang umiwas si Matias. Annabel! Uncle Roberto, congratulations! Thank you, Sia. Ano na ngayon ang tawag mo kay Annabel na kaibigan mo? At mag-asawa na kami. Ang Panginoong Diyos ang magbindisyon sa pagpapakasal ninyo. Mama. At sana, Annabel, hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo. At, Roberto, mahalin mo ang anak ko. Baka matuloy ang plano namin ng kaibigan ko na mag-tour sa Europa. Mahal na mahal kita, Annabel. Ipangako ko na maging mabuti akong asawa at ama ng maging anak natin. Mahal din kita, Roberto. Wala akong pagsisisihan na nagpakasal sa iyo. Pero halata ko na hindi ka masaya sa boses mo. Kung hindi ako nagkakamali, ang mama mo ang dahilan. Ayoko sanang makita mo ang ganitong itsura ko, Roberto. Pero hindi ko maiwasan.
Ano bang problema? Dumalo naman ang mama mo sa kasal natin. Dumalo nga siya, pero ramdam ko, napilitan lang. Nahihiya sa mga kaibigan niya na naging ninong at ninang natin. Pinag-usapan natin yan na mag-isip ang mama mo na dumalo sa kasal natin. Nagtagumpay ang plano natin, pero hindi maalis na hindi mabuti na naramdaman sa atin. Pero baka sakali na magbago pa rin ang isip niya. Sana nga. At maalala ko pala si Matias. Oh, ano naman ang naalala mo sa kanya? Humingi ng paumanhin noon, pero hindi natin nakita sa resepsyon. Pero pumunta raw. Iniwasan lang ang mama mo. Hindi kaya masakit ang loob niya? Hindi ko alam. Pero nagpaalam sa akin na mag-review para sa board exam. Kung makapasa at maging ganap na engineer, ay mag-a-abroad daw. Yan ang plano ko, Sia. Luluwas ako ng Maynila. Sa susunod na linggo siguro, sisimulan ko ng mag-review. May payo ang mga kaibigan ko na inhinyero na nagtatrabaho sa Saudi. Mas mabuti yan na naisipan mo, Matias. Pero bakit ka umiinom ng alak? Bisyo ito ng lalaki, Sia. Ay, alam mo, nagtataka ang mga magulang ko kung bakit dito ka sa bahay umiinom. Ayan mo, at hindi na ako pupunta dito sa bahay ninyo. Huwag ka naman sanang magalit. Para sa kabutihan mo ito. Napansin ko na binalikan mo ang iyong bisyo. Nagre-ring ng cellphone ni Annabel. Yun lang kung ayaw niyang sagutin. Lalo na kung bawahalan ni Roberto. Swerte ang matanda na yun. Hello? Annabel, salamat at sinagot mo ang tawag ko. Hindi ba magagalit si engineer? Nandito siya sa tabi ko. Pumayag na kausapin kita. Masaya ako't nakaalala ka at tumawag ka pa. Masaya ba ang pagsasama ninyo? Siyempre naman, masaya. Ano, balita ko mag-abroad ka daw. Plano pa lang yan. O sige, baka nakakaistorbo na ako. Bye. Iniwasan na sagutin ang sinabi ko. Nagkakamali kayo kung ang akala ninyo ay magiging masaya ang pagsasama ninyo. Guguluhin ko ang buhay nyo. Gaganti ako. Girl, I need you. I need your love. Annabel, anong nangyayari sa'yo? Nahalata ko na hinihingal ka at pinagpapawisan kahit malamig dito sa kwarto. Tubig. Nauuawa ko. Gusto kong uminom, Roberto. Mabuti at naisip ko na may ref dito sa loob ng kwarto. Eto. Nananaginip ka. Hindi ko alam kung nanaginip ako o ano. Pero ang nadarama ko kanina ay parang gising na gising ako at may nakita ako na pumasok na lalaki sa kwarto natin. Parang hindi ka panipaniwalang sinasabi mo. Maliban sa katulong, wala nang ibang kasama natin dito sa bahay.
Baka nananaginip ka. Tumatayo ang balahibo ko, Roberto. Halika at yakapin kita. Oh, Huwag kang mag-alala. Matibay ang bahay at hindi delikado. Walang ibang makakapasok dito sa bahay. Walang masamang mangyayari sa'yo. Bakit kaya tumatawag si Roberto? Sinadya ko na mag-tour dito sa Europe para makaiwas sa mga stress sa buhay. Hoy, para akong itinakwil na ina ni Annabel dahil si Roberto ang pinili niya. Sagutin ko. Hello? Salamat, Mama, at sinagot ninyong tawag ko. Ang kapal naman ng pagmumukha mo na tawagin akong mama. Ilang taon lang ang pagitan natin. Bakit mo ako tawaging mama? Gusto ko lang na kumustahin kayo. Hindi kayo nagpaalam sa amin ni Annabel. Para ano pa? Hindi naman na ako sinusunod ni Annabel. Akala ko wala nang problema. Ay, dahil dumalo ako sa kasal ninyo, ganun ba? Kaya inisip mo natanggap na kita bilang manugang. Napilitan lang ako na nagpakita para wala namang masabi ang mga kaibigan ko. Sana naman ay matanggap ninyo ang katotohanan, Mama. Baka sakalin na magbago ang isip ninyo pag may anak na kami. Nagkaroon ka rin ng anak, hindi ba? Sige, Mama. Oh, sige. Huwag mo na akong tawaging mama. Iwasan na nating pag-usapan yan. Kung ano naman at tinawagan mo ako, Roberto, masaya ako dito sa aking kinaroroonan ngayon. Napansin ko na malungkot kayo, Uncle. Meron ba kayong hindi nagkaintindihan ni Annabel, Uncle? Wala kaming problema ng kaibigan mo. Dahil ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko sasaktan ang loob ni Annabel. Hindi kami nag-away. Napakaswerte naman ng kaibigan ko. Sana makahanap din ako ng kagaya ninyo. Walang perpekto na relasyon siya. Nasa mag-asawa kung paano nila ayusin ang pagsasama nila. Ano naman ang ikinalulungkot nyo, Uncle? Tinawagan ko si Mama. Sana maging masaya, pero nagalit pa. Talagang hindi pa niya ako tanggap. Magtiis na lang siguro kayo, Uncle. Nagpakita lang pala nung kasal namin. Dahil importante sa kanya ang mga kaibigan niya. Kaysa nadarama ni Annabel. Alam ko kung bakit lumayo. Maalala ko pala si Matias. Nako, matagal na hindi kami nagkita, Uncle. Baka natuloy na pumunta sa Maynila para mag-review. Sana ay makapasa para maging ganap na inhinyero at magpatayo ng sariling construction company. Oo nga, Uncle. Pero, alam nyo, may kaibigan na inhinyero doon sa Dubai. Kung makapasa sa board, edi tulungan siya ng kaibigan na makapagtrabaho doon sa Dubai. Naaawa ako kay Roberto, Sia. Gusto niya na maging malapit kay Mama, pero... Nako, kaibigan. Hayaan nyo lang si Aling Doray na maglibang doon sa Europa. Baka sakaling lumambot ang puso niya. Sana nga, Sia. Ay, saglit lang. May naalala ako. Wala pa ba? Ang ano? Kung wala pang pumipitik dyan sa tiyan mo. Ay, piya ka, no? Mahigit 1 buwan pa lang kami nagsasama, no? Siguro pagkatapos ng 1 taon. Malay mo. Baka kung may apo na si Aling Doray, makalimutan na niya ang galit niya sa inyo. Sana nga, magkatotoo yan.
Oo nga pala. Wala ka bang nahahalata sa bahay? Bakit? Wala naman. Ay, huwag mo na ngang ipaalala sa akin dahil naiinis lang ako. Girl, I need you. I need your love. Pareho pala kami ni Aling Doray na masama ang loob kaya lumayo. Pero mas masakit sa akin. Ang alam ni Sia ay nasa Maynila ko. Pwede sana na siya ang gantihan ko. Pero kukuha lang ako ng magandang pagkakataon. Masakit ang ibibigay kong ganti, Annabel. Nagpakabait ako. Pinilit ko ang makapagtapos sa pag-aaral. Pagkatapos, gaganti ako. Bakit ka nagpaulan? Ano kung magkasakit ka? Kahit marami kang pera na pagpapagamot, mas mabuti kung iwasan mong magkasakit. Biglang bumuhos ang ulan, Annabel. Panahon na talaga. Baka sa mga susunod na buwan, baka humina na ang siguro ang kontrata. Ay, oo. Panahon na naman ng tagutom, sabi nila. Nadaanan ko pala ang bahay ninyo. Dapat nang ipaayos. Subukan kong tawagan si Mama. Kahit ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Hintayin na muna nating makauwi. Baka iba naman ang isipin. At lalo pang magalit sa atin. Ilang buwan na ba siya sa abroad? Ay, hindi ko na nga alam. Tawagan mo para madama niya na mahal mo pa siya. Ito na ang araw na. Akala ko si Annabel itong tumatawag. Hindi yata ako naaalala ang aking anak. Ay, si Ruperto lang ang importante sa kanya. Hello? Aling Doray, kumusta na kayo? Ikaw? Bakit nabigla kayo nang narinig niyo ang boses ko? Bakit ka tumawag sa akin, Matias? Natatakot ba kayo? Maalala niyo ba ang masamang trato ninyo sa akin noon? Alam ko kung saang parte ng Europa ang kinaroroonan ninyo. Mabibigla na lang kayo. Nandyan na ako sa harapan ninyo. Bakit nga tumawag ka sa akin? Wala naman, Aling Doray. Gusto ko lang kayong kumustahin. Pinatay na niya ang kanyang cellphone. Parang pinagbabantaan niya pa ako. Ay, ano ba naman ang pagkakataon na ito? Sana hindi pa umuwi si Mama. Sira na yung bahay namin. Puntahan ko at tignan si Mama doon sa bahay ninyo, Annabel. Nag-iisa pa naman siya doon. Pero napakalakas ng ulan. Baka kung ano na mangyari doon sa bahay namin at kung anong mangyayari sa'yo sa daan. Bahala na, Annabel. Kung pabayaan natin si Mama at may masamang mangyari sa kanya, ay mas lalong lumala ang galit niya sa atin. Ano kaya kung mag-utos ka sa mga karpintero? Tumawag ka sa isang karpintero o ano? Wala nang signal ang internet. Huwag kang mag-alala, Annabel. May awa ang Diyos. Magpasama na lang ako kay Rustico.
Mabuti na lang at nakaalis na kayo sa bahay bago inilipad ng bagyo ang bubong. Ay, ayoko sanang umalis doon sa bahay. Mamang, delikado na doon. Pag natapos na ang bagyo, kausapin ko ang mga karpentero at paayos namin ang bahay ninyo. Naku, marami na ang dapat napalitan. At malaki pa naman ang nagastos ko sa pagtour ko doon sa Estados Unidos. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng bagyo. Sa master's bedroom na kayo matutulog, Mamang. Dati, diyan ang kwarto namin. Pero nagdesisyon kami na doon na lang sa pangalawang palapag. Doon na ang kwarto namin. Buntis ka na pala. Di mahihirapan ka na sa pag-akyat mo sa hagdanan at pagbaba. Ay, Sige, mag-usap muna kayo. At ako na ang bahala na magpasok ng damit ninyo. At balikan ang ibang gamit ninyo pagkatapos ng bagyo. Ito na ang araw natin. Nagkataon pa na hindi ko mapaandar ang kotse ko. At umuulan na naman. Akala ko nakaalis na ang bagyo. Gabi pa naman. Kahit may dumaan na sasakyan, hindi naman nila ako hihintuan. Ay, kukunin ko nga ang jacket kong waterproof. Kailangan ko ito para sa gabing ito. At dapat na matapos ko na ang lahat. ay, mabuti naman at gising ka pa siya. Kailangan ko na makausap. Nakatulog na kasi si Roberto. Naku, matulog ka na. Dahil hating gabi na, Annabel. Masama sa isang buntis ang nagpupuyat. Nag-aalala nga ako eh. Nakikita ko sa salamin na dingding na ang lakas-lakas ng bagyo at ulan. Oo nga eh. Parang bagyo ang lakas ng hangin. Ay, mabuti sa inyo at matibay ang bahay ninyo. Ano ba yun? Sandali lang ha. Kinakabahan ako. Roberto? Roberto, gumising ka. Gising. Ay, sino ka? Ay, nakatalukbong ka. Paano mo nabuksan ang pinto? Aling Doray? Kayo? Bakit kayo nandito? Matyas, ikaw ba yan? Ako ang dapat magtanong sa'yo. Ano ang sadya mo dito? Akala ko kung ito ang kwarto ni na Annabel at... Oh, ano? Magsalita ka! Aalis na ako dito. Sino ka na magnanakaw ka, ha? Matyas? Ikaw? Ako! Gagantihan ko kayo ni Annabel. Huwag kang kikilos ng masama, Matyas. Kung ayaw mong lumipad ang bunga mo sa pamamagitan ng baril kong ito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang nangyari kay Mamang Roberto. Tayo pala ang sadya ni Matyas. Pero... Huwag ka nang umiyak. Wala nang peligro sa atin. Mabilis nakapasok si Matyas dito sa bahay. Dahil siya ang nagtrabaho dito, kaya alam niyang pasikot-sikot dito sa bahay. Masakit ang loob niya, Roberto. Dahil ang inaasahan niya, tatanggapin ko siya pagkatapos niyang mag-aral at maging inhinyero na siya. Pero hindi niya iniisip na masisira ang buhay niya. Dahil lang sa hangarin niya na gumante. Oo, sinayang niya ang panahon. Sinayang niya ang propesyon niya. Roberto,
Mama? Roberto, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, patay na sana ako. Mama, tungkulin ko na ipagtanggol ko kayo. Um, Roberto, patawarin ninyo ako. Tanggap ko na kayo ang para sa isa't isa. Mama, Bagay kayo na mag-asawa. Mamang, maraming salamat. Anak ko. salamat na. Wala na akong ibang hinangad, kundi ang ganap na kaligayahan natin. Kaligayahan namin ni Roberto. Kasama kayo. Girl, I need you. I need your love. Diyan nagwawakas ang isa pang kwento dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision Litias Tudilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Boom! I can't forget.